Magandang hapon mga kapuso, narito na tayo sa episode 51, araw ng Lunes na makiling. Talagang inihagis ni Portia yung papel na daladala ni Amira. Sabi niya, hindi naman papasayan sa korte. Mababaliwala rin yan. Kaya wala rin yung binatbat. Sabi naman ni Amira, oo, lalaban ka pa ha? Talagang dito pa talaga? Talagang hinamon talaga ni Portia itong si Amira, sasampalin niya. Bilang umextra itong si Bianca, sabi niya, nalimutan ko nga palang sabihin sa iyo Amira na nag-aaral nga pala ako ng self-defense. Para kung sakaling biktimahin ako nito, wala tong laban sa akin. So sabi naman ni Bianca, Amira, pwede bang pakikuha ng card ko? Sure. Tapos, yun pala, itutulak pala niya si Portia doon sa loob ng card kasi nga walang kalaman-laman masyado. Sinampal niya na malakas, sabi ni Portia, ano to? Pinagtutulungan niyo akong dalawa, ha? So, yun, talagang wala nang laban dito si Portia dahil binuli siya. Anong pakiramdam, ha? Noong mga panahon na sinasaktan mo ko, na binubuli mo ko, etong nababagay sa'yo. Dapat sa'yo, pinapaikot-ikot. Pinaikot hanggang siya'y mahilo. Sigur na sigur si Portia. Tawa sila ng tawa, silang dalawa. Tuwan-tuwa si Amira. Ngayon naalala niya, ganito rin yung ginawa sa kanya noon ng Crazy Five. Pinaikutan nila ng nag-drip yung mga sasakyan, di ba? Pinaikutan nila si Amira noon. Kaya kumbaga, naaalala pa rin niya, nagagalit siya. Sabi ni Bianca, pinahirapan niyo ako noon. Ha? Sabi naman ni Amira, Bianca, ano nga ba sinabi sa'yo niya ni Portia noon? Naalala niya. Tinatanong ni Bianca, bakit niyo ba ito ginagawa sa akin, ha? Pinapunta lang naman ako dito ni Seb. At saka iniidolo kita, Portia. Ha? Sabi ni Portia, alam mo, ang nababagay sa'yo, umalis ka na sa university. Dapat hindi ko na makita pa yung pagmumukha mo. Kinawawa talaga siya. Sabi naman ni Bianca, ang sabi niya sa akin noon, hindi niya na daw dapat ako makita pa kahit kailan. Kaya itong nababagay sa'yo, lumaban pa rin tong si Bianca. Talagang tumuon pa rin tong si Portia. Talagang bumagsak pa rin siya sa loob ng cart. Ngayon, kumuha siya ng dilata, parang pork and beans yata ito. Grabe, daming tomato sauce. Ibinuhos talaga kay Portia. Talagang ang lagkit niyan. Grabe. Yan ang nababagay sa'yo. Yan, ang dungis mo ngayon. Sabi niya, walang niya talaga kayo. Kaya tutulungan niyo ako, sabi ni Portia. Siya naman ngayon ang binubuli. Ano ngayon ang pakaramdam, ha? Na halos araw-araw kang sinasaktan. Yan ang nababagay sa'yo, Portia. Kulang pa yan sa mga ginawa ninyo sa akin. Wala akong ginawa sa inyo pero pinapahirapan niyo ako. Pero tinapakan ni Portia yung paa ni Bianca, nakakaawa. Tapos kinuha pa yung jacket niya. Kaya sabi nga ni Bianca dito, Oliver, yung jacket ko. Sabi niya, paano na ako? Noong mga araw na yun, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung makakauwi pa ba ako. Takot na takot si Bianca nung sigaw siya ng sigaw. Galit na galit siya. Inaawat na siya ni Amira. Sabi niya, Bianca, tama na. Tama na yan. Tigil mo na yan. Sabi niya. Ngayon, nung nakabalik na nga sa Excelsior itong si Portia, narinig niya na pinag-uusapan siya ng dalawang empleyado. Sabi ng babae, balita na parang nababaliw na rin si Ma'am Portia. Talaga ba? So talaga ba pinag-uusapan niyo ako dito, ha? Ma'am, pasensya na ho. Hindi ko po sinasadya. Talagang hindi mo sinasadya at hindi niya mauulit. Dahil forever ka na magde-day off. Dahil you're fired. Wala ka na dito. Okay? Dwight, halika nga dito. Pwede ba? Dalhin niyang babae niya sa HR department at sabihin na last day niya na ngayon. Sige po, ma'am. Ma'am, nakikiusap po ako sa inyo. Pamilyado po akong tao. Ayoko po mawala ng trabaho. Sabi naman ni Portia, alam mo, itong nababagay sa'yo binuhusan siya ng drinks sa may ulo. Dahil kinuha yung drinks to isang empleyado Ayan tapos sinampal niya ng malakas. Lalaban ka pa? Kung mula sa araw na to, hindi ka na makakatuntong sa kumpanyan to dahil tanggal ka na sa trabaho. Ngayon, nung bumalik na nga si Portia sa opisina, nadat na niya yung cleaner. Sabi niya, Ma'am Portia, magandang araw po. Ano ba yan? Ba't di mo ginagawa ng maayos yung trabaho mo? Ba't di pa rin tapos yan? Sagit na lang po ito, ma'am. Sagit na po, pasensya na po. Patanga-tanga kasi, sabi ni Portia. Ngayon, sabi niya, talagang napakapakit ng araw na to. Pinunta siya ni Maxine. Ano nangyari sa'yo, Portia? Alam mo ba, pinuntahan ko yung meeting namin with the reporter at magkakuntsaba sila ni Amira, dumating si Amira. Sabi naman ni Maxine, alam mo, kahit ano kasing gawin mo,
kapag nakita ka ng daddy mo, malalaman niya na natalo ka na naman ni Amira. Mukhang kawawa na naman ang lagay mo. Sabi kasi ni Portia, nandito ba si dad? After ng meeting niya, umalis na siya. Kasi kailangan na akong makita ni dad para makita niya yung sitwasyon ko na talaga nag-e-effort ako, binibigay ko yung best ko, alang-alang sa kumpanya. At pagkatapos, itong ginawa sa akin ni Amira. Ngayon, binigyan siya ng HL, eye drops, yung drugs nga. Sabi naman ni Portia, sa ganitong pagkakataon talaga, Maxine, nag-iisip ka ba? Bibigyan mo pa ako ng ganyan drugs? Ako ang CEO ng kumpanya to, tapos ang gusto mong gawin, maging haya ko dyan sa droga? Ha? Sabi naman ni Maxine, sorry na, tao lang. Ang harsh mo naman magsalita. Ngayon, sabi naman ni Portia, maghihiganti ako dyan sa Amirang yan. Papatunayan ko sa kanila na hindi ako magpapatalo. Talagang galit na galit si Portia, no? Umiiyak siya dahil nga sa nangyari sa kanya, dahil pinutulungan siya ng dalawa. Samantala, ito namang si Natalie, nakauwi na nga ng bahay, sabi nung katulong, magandang gabi po ma'am. Nasaan ang sir mo? Wala pa po, di pa po nakakauwi wala pa rin po si na Ma'am Maxine sa kasi Ma'am Portia. Nandiyan na po si Ma'am Rose, nasa kusina po, naghahanda po ng pagkain. Kasi nga sabi nga ni Natalie, wag daw muna maganda ng pagkain hanggat hindi pa sila nakakauwi. Wala pa naman daw si Rose. Yun pala, nauna na pala si Rose na umuwi. Pinapanood niya si Rose na naghihiwa ng carrots, pati ng ibang gulay sa kusina. Naalala niya si Leyna dahil nakikita niya si Rose sa pagkatao nga ni Leyna. Ito pala yung unang pagkakataon na nagkita sila at nagkakilala sila. Ang tingin niya kasi kay Leyna, bida-bida. Ayan halos lahat ng mga tao doon kinakaibigan. Pero tumutulong lang naman si Leyna dahil nga bukod sa kalooban niya ang tumulong. Pero mo nagbibigay siya ng libreng gamot. Sabi ni Natalie, meron ka bang gayuma dyan? Ako pasensya na, wala akong gayuma Pero ito, tong dala kong gamot, tamang-tama to para sa taong masaktang ulo. Ngayon sabi naman ni Natalie, alam mo, kagaya ka talaga ng nanay mo Katulad na katulad mo talaga siya. At saka kabago-bago pa lang dito, nagpapakitang gilas ka na. Pinapakalaman mo pa tong kusina ko. Alam nyo po, nagmamagandang loob na naman po ko. At talaga, alam mo, katulad ka talaga ng nanay mo Talagang malandi, mga agaw, inagaw si Franco. Hindi po totoo yan. Patay na nga po yung tao Pinag-uusapan nyo pa, pinagasipin nyo pa ng ganyan. At saka, ano po ba talaga ang problema nyo sa nanay ko at galit na galit kayo? Sabi ni Rose. Sabi naman ni Natalie, sobra. Dahil sa nanay mo, ginamitan niya ng gayuma si Franco. At talagang alam niya kasi na meron siyang may hita. Kaya nagpabuntis siya. Kaya ikaw, huwag ka na magpanggap na mabait ka dahil alam ko, gusto mo lang talaga makihati sa yaman ng pamilyan to. Hindi po totoo yan. Nagpunta lang ako dito para makilala ang tatay ko. At saka huwag kayong magsasalita ng ganyan sa nanay ko. Wala kayong karapatan. Sabi ni Natalie, talaga, wala akong karapatan. Dinamba si Rose, Wala akong pakialam, ganon. Alam mo, itong buong parte ng kitchen na to, akin to. Ito, akin to lahat. Wala kang karapatan dito. Dahil ako nagmamayari nito. Binalibag yung niluluto ni Rose. Grabe. Tapos kinuha tong suka yata to. Ito, nakikita mo ba to? Alam mo, itong nababagay sa'yo, binuhos sa ulo niya. Sabi ni Rose, ano ba? Tumigil na nga kayo. Tumigil na kayo dito. Tapos narinig sila ni Franco kasi nga, nakauwi na nga sa bahay. Sabi niya, ano yun? May kasamang private investigator. Yun pala, pinapa-investigan niya si Amira kaya ginabi siya ng uwi. Ngayon, pinuntahan niya agad yung kusina. Sabi niya, ano kaguluhan to, Natalie? Rose. Sabi naman ni Natalie, yan kasing anak mo sa labas. Nagmamagaling, nagmamarunong. Ha? Sabi naman ni Franco, mag-uusap tayo. Rose, ano ba talaga nangyari ha? Sabi naman ni Rose, Dad, kaya lang naman ako nagpunta dito, di ba? Dahil gusto ko makilala kayo. Mali yata itong bahay na napuntahan ko Kasi araw-araw na lang lagi kami nag-aaway ni Portia, ni Maxine, ni Tita Natalie. Lagi na lang ganito yung nangyayari. Sabi naman ni Franco, pagpasensya mo na anak. Kaya mo mag-uusap kami yan ni Natalie, di pa kami tapos. Pasensya na talaga. Ang sa akin lang naman, gusto ko nandito ka. Dahil gusto ko maproteksyonan ka. Nandito ka para bigyan kita ng pangalaga. At saka meron nga akong ipapakita sa'yo. Pinaimbestigahan ko si Amira. At heto ang nakita ko, itong nalaman ko. Yun, di ba? Nalaman niya na meron palang medical history itong si Amira.
na keso nababaliw na pala kaya ganun yung inaasal. So alam na natin mga kapuso na gumawa ng peking medical history itong si Doc Franco para kay Amira para patunayan na nababaliw na nga ito at maniwala itong si Rose. Talagang gagamit niya talaga si Rose para kalabanin mismo si Amira. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso, at kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso, and God bless us all.